Pinagpalang araw po sa ating lahat. Okay. Mga kapatid, hindi po kumpleto ang ating pagsamba kung hindi po natin alalahanin ng banal na hapunan. Ano nga ba ang mensahe ng banal na hapunan sa atin? Ito ang pagpapaalaala ng ating mahal na Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat. Alam naman natin na namatay ang ating Panginoong Jesus para po sa ating kaligtasan. Ang kanyang katawan ay nasugatan para sa ating kagalingan at ang kanyang dugo na umagos sa kanyang katawan ay para sa ating mga kasalanan. Sabi nga po sa 1 Korinto 11:26 hanggang 29, sapagkat tuwing kakain tayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sa 27 po, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 28, kaya dapat siya sa atin ang tawang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Alam niyo po ba na talagang napakabuti ng ating Panginoon na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Kaya nararapat po na gamitin natin ang kanyang pangako na sa bawat karamdaman na ating mararanasan, naririyan ang kanyang pangako. Ang kailangan lang po natin talaga ay gamitin ito, paniwalaan, i-acknowledge siya at magtiwala. Alam niyo po ba, minsan naisip ko nga po, siguro ang ilan sa atin mayroong mga health card or mga insurance. Naisip ko nga po na mas nagtitiwala pa po siguro tayo sa mga health card natin kaysa gamitin natin yung salita ng Panginoon. Pero naniniwala po ako na kung wala siguro tayong kakayanan na magkaroon ng mga health card or insurance na yan, palagay ko lagi nating papraktisin yung pananampalataya natin sa Panginoon, yung kanyang salita. Kaya kung maalala niyo po laging nire-remind sa atin ng ating Panginoong Jesus na siya'y namatay para sa atin at siya'y muling babalik. Ngayon, pansinin niyo po sa book ng Lucas, meron pong isang babae na siguro po nung panahon na yon, hindi naman po siguro niya pa alam yung siguro balita niya lang po na merong isang Jesucristo na nagpapagaling. Siya po yung babaeng na inaagasan ng dugo for 12 years. Pero po sa tindi ng kanyang pananampalataya na mahawakan niya lamang po ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesucristo, ay gagaling po siya. So, kung tayo po laging mananampalataya sa salita ng ating Panginoon, lahat po ng ating karamdaman ay wala pong imposible na hindi niya magagamot. Last Sunday nga po nung nagkaroon po ng prophetic word of wisdom si Pastor, medyo na-late po kasi ako nandating sa venue natin dahil nga po sa naranasan kong acid reflux, heartburn. Pero after po na ipinag-pray nga ni Pastor at in-acknowledge ko nga si Lord na sabi ko, Lord, kaya mong pagalingin lahat ng ito. After po doon, up to now, sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Kasi po napakahirap po talaga na may mga nararanasan na heartburn or acid reflux, para kang inaatake sa puso na hindi mo alam. For how many times rin akong tumatakbo ng hospital, nakala ko atake sa puso. So sabi ko, praise God, talaga naman na yung church natin talaga, church of healing. Kasi naniniwala ko na itong church na to, pinagpapala talaga ng ating Panginoong Jesus. So, pwede po bang manalangin muna tayo bago natin tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, muli maraming salamat, mahal kong Panginoon, sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Salamat, mahal kong Panginoon, na tinatanggap mo kami bilang mga anak mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na
Patuloy, Lord, na magtiwala sa iyo. Lahat po ng mga anak mo, Panginoon, na umaasa, mahal kong Panginoon, nagagaling. Tulungan mo sila, mahal kong Panginoon, na patuloy na kumapit sa iyo at magtiwala. Maraming salamat, mahal kong Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapala sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Ama, dalangin namin, Panginoong Hesus, na patuloy mong ibuhos ang espiritu ng kapayapaan, kaayusan, kagalingan at pagpapala, mahal kong Panginoon, sa bawat narito, mahal kong Panginoon, at sa mga nakikinig ng iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isa, mahal kong Panginoon. Linisin mo, mahal kong Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan. At tulungan mo kami, Lord God, na magkaroon ng puso mapagpatawad sa aming kapwa. Patawarin mo po kami, mahal kong Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan. Purihin ka. Kainin po natin ang ating tinapay. Inumin po natin ang sumisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoong Hesus.